May malaking problema sa kalawakan ngayon at walang nag-uusap tungkol dito. Napupuno ng space junk ang ating atmosfera at kung hindi tayo mag-iingat, maaari talaga tayong maipit dito sa Earth. Ito ang Earth ngayon. Napapalibutan ng 7,500 at 60 aktibong satellite. Mayroon ng malaking dami ng space junk sa orbit. Pero mas lalala pa ito. Ito ang ating Earth, 26 na taon mula ngayon. Pagsapit ng 2050, tinatayang magkakaroon ng mahigit 500,000 aktibong satellite at daan-daang milyong piraso ng space junk sa orbit. Kung hindi tayo mag-ingat, maaari tayong makulong sa Earth dahil delikado magpalipad ng rocket sa dami ng debris. Noong 1957, nagsimula tayong abutin ng mga bituin, inilunsad ang mga satellite at rocket sa kalawakan sa unang pagkakataon. Mula noon, nakapagpadala na tayo ng mahigit 14,000 satellite sa orbit at nagkaroon ng 6,300 matagumpay na paglulunsad ng rocket. Maganda ito pero may kapalit na kabayaran. Nagkaroon na ng mahigit 630 pagsabog, banggaan, o iba pang hindi inaasahang pangyayari na naging sanhi ng pagkasira ng ating mga sasakyang pangkalawakan sa orbit, at ito ang nagdudulot ng space junk. Milyon-milyong maliliit na bagay ang umiikot sa mundo sa bilis na 28,000 kilometro kada oras. Sapat para marating ang New York hanggang Los Angeles sa 8 minuto. Sa kasalukuyan, may 36,500 bagay na mas malaki sa 10 sentimetro ang laki. 1,000,000 bagay na nasa pagitan ng 1 hanggang 10 sentimetro. At hindi ka panipaniwala, 130 milyong bagay na nasa pagitan ng 1 milimetro at 1 sentimetro ang laki. Ang mga bagay na ito ay maaaring kahit ano, mula sa mga satellite at pira-pirasong bahagi ng rocket hanggang sa maliliit na talsik ng pintura. Kahit maliit ang mga piraso, kapag umabot sa 8 kilometro bawat segundo ang bilis nila, maaari pa rin silang magdulot ng matinding pinsala. Ang mga satellite na nasa low Earth orbit ang tumutulong sa pagkontrol ng ating television at internet services, pati na rin sa global positioning system at pagmo-monitor ng panahon. Mahalaga ang mga ito sa araw-araw nating buhay at ngayoy nanganganib na. May ilang seryosong bagay sa itaas na maaaring magdulot ng pinsala. Mahigit 1,000 upper stages ng rocket ang umiikot ngayon sa orbit ng mundo. Malalaking tipak ng bakal, mas malaki sa school bus na bumibiyahe ng libu-libong kilometro kada oras. Isa itong malaking alalahanin, isa itong napakalaking problema. Ang bagay na talagang nagpapabahala sa akin ay ito pa lang ang simula. Noong 1983, bumalik sa Earth ang Space Shuttle na Challenger na may basag na windshield. Akala ng mga inhinyero na sanhi ito ng banggaan sa micrometeorite, maliit na piraso ng cosmic dust na tumama sa spaceship. Matapos ang masusing pagsusuri, naging malinaw na nabangga ng Challenger ang isang bagay na gawa ng tao. Isang piraso ng pintura na may sukat na 0.3 mm lang ang tumama sa windshield sa bilis na 4 na kilometro bawat segundo na nagdulot ng malalim na bitak na makikita mo rito. Madalas na itong mangyari ngayon. Isa itong bitak sa bintana ng International Space Station na dulot ng parehong piraso ng pintura. Paano kung mas malaking metal ang tumama o astronaut ang tinamaan imbes na bintana habang naglalakad sa kalawakan? 1 milimetro lang ang lapad nito, sobrang liit. Tiningnan niya at sinabing, pare, kung yun ang tumama sa atin, hindi na niya tinapos ang sasabihin, pwedeng isang mabilis na talsik ng pintura lang ang tumama sa suit mo. Nasa 100% oxygen ang paligid mo at bigla ka na lang magliliyab, ibig kong sabihin bigla kang sasabog sa apoy. Talagang masamang araw yun. Noong 2009, isang komersyal na Iridium satellite mula United States ay bumangga sa isang hindi aktibong Russian communication satellite. Ito ang unang beses na dalawang spacecraft ang nagbanggaan sa orbit. At nakakabaliw pa, hindi na ginagamit ang Russian satellite. Naiwasan sana ang pangyayari kung ito ay na-decommission at sinunog sa atmosfera. Ito ang lahat ng kasalukuyang aktibong satellite sa orbit. 7,500 at 60. At ito naman ang lahat ng patay na satellite. Hindi na sila ginagamit at basta umiikot na lang sa mundo, hinihintay masunog sa atmosfera. Halos 50% ng lahat ng satellite sa orbit ay patay na. Ayon sa patakaran, lahat ng patay na satellite din ay dapat i-deorbit sa loob ng 25 taon. Ibig sabihin, pwedeng iwan ng mga kumpanya at bansa ang space junk sa orbit ng 25 taon walang problema. Hindi lang banta sa satellite at rocket ang debris. Dahil pumapasok din sa atmosfera ang space junk na ito. Karamihan dito ay nasusunog, pero ang malalaking piraso ay umaabot sa lupa. 2 buwan na ang nakalipas nang bumagsak ang isang misteryosong bagay mula International Space Station sa bubong ng bahay sa Florida. Hindi lang maliliit na bagay ang bumabagsak.
Noong 2019 inanod sa dalampasigan ng Bahamas ang piraso ng SPACEX rocket na inilunsad ng China para magdala ng navigation satellite sa orbit. Tulad ng inaasahan, humiwalay ang unang bahagi at bumagsak pabalik sa Earth na tumama sa bahay ng isang tao. Nangyari na ito ng maraming beses noon sa China. Habang nagpapalipad ng maraming satellite ang mga kumpanyang tulad ng Starlink at OneWeb, sa mga darating na taon, sa daan-daang libo ang bilang ng satellite sa orbit mula sa ilang libo lang ngayon. Magdudulot ito ng hinaharap kung saan ang ating orbit ay mapupuno ng milyon-milyong delikadong space junk at bilyon-bilyong maliliit na piraso na maaaring makasira sa mga satellite natin. Mas sikip na ang low Earth orbit dahil sa dami ng satellite at dumaraming space junk. Kaya nagsisimula ng nakakatakot ang hinaharap. Kung lalala pa ang sitwasyon bawat taon, posible talagang maipit tayo. Habang dumarami ang mga bagay sa low Earth orbit, tumataas ang tsansa ng banggaan. Mauuwi ito sa tinatawag na Kessler Syndrome, na unang iminungkahi ni Donald J. Kessler noong 1978. Ang mga banggaang ito ay nagdudulot ng cascade effect na lumilikha ng mas maraming space junk at nagre-resulta sa higit pang banggaan. Kapag nangyari ito, siguradong mababalaho tayo sa daigdig. Posibleng magdulot ng banggaan at pagkabigo ang mga rocket na susubok lumipad palabas sa gitna ng space junk. Sandali, hindi tiyak na magiging malungkot ang kinabukasan kung makukulong tayo sa daigdig na walang satellite at paraan para umalis. Kung wala tayong gagawin at patuloy lang magpapalipad ng mas maraming satellite, posible iyon. Pero kumpiyansa akong hindi mangyayari. May ilang dekada pa bago maging seryoso ang problemang ito. Pagsapit ng taong 2030, inaasahan na 6 na beses pang mas marami ang bilang ng mga satellite natin sa mababang orbit ng mundo kumpara sa ngayon. Siguradong may kaakibat ng mga epekto yan. Napapaisip ako, kahit maayos ang space junk, paano maaapektuhan ng mga bagong satellite at paglulunsad ang astronomiyang ginagawa sa lupa? Kaya pa bang magmasid ng mga observatoryo natin o mawawala na sila dahil sa mga bagong satellite constellation? Isang bagay na kailangan mong tandaan ay ang mga teleskopyo, tulad ng Hubble. Marahil ang pinakamaimpluwensyang teleskopyo na kailanman ay ginawa. Yun ang unang nagpakita sa atin ng ganitong tanawin ng kalawakan. Umiikot sa paligid ng daigdig ang mga teleskopyong ito at nanganganganib mabangga. Pero paano ang mga teleskopyo sa lupa? Habang patuloy tayong nagpapalipad ng mas marami pang mga satellite, nagiging realidad ito para sa ating mga obserbasyon. Mga guhit ng liwanag mula sa mga Starlink satellite na humahadlang sa obserbasyon ng obserbatoryo. May teleskopyo sa Chile na kasalukuyang itinatayo, ang Vera Rubin Observatory, na magpapabago sa larangan ng astronomiya kapag nagsimula na itong gumana ngayong taon. Magsasagawa ito ng 10 taong survey sa katimugang kalangitan gamit ang 3,200 megapixel na kamera para kunan ng larawan ang buong kalangitan tuwing 3-4 gabi. Ito ang makikita ni Vera Rubin sa kalangitan ngayon. Magkakaroon ng paminsan-minsang guhit sa mga larawan na dulot ng isang satellite na dumadaan sa kalangitan. Pero karamihan sa datos ay magiging malinis. Habang dumarami ang satellite na inilulunsad, mas lalong dadami ang mga guhit sa larawan at hindi na ito maiiwasan. Kapag umabot na tayo sa 100,000 satellite sa kalangitan, bawat larawan ay magkakaroon ng kahit isang guhit ng satellite na tatawid dito na haharang sa tanawin natin ng mga pinakamalayong bagay sa ating universo. Kaya siguro ang tunay na tanong ay, paano natin aayusin ang problemang ito? At may ilang mga opsyon na kasalukuyang sinusuri ngayon. Ang pangunahing layunin ay pabagalin ang mga debris ng sapat para bumagsak ito sa atmosfera at tuluyang masunog. Para sa malalaking piraso ng mga rocket at satellite na kaya nating subaybayan mula rito sa lupa, kasalukuyang gumagawa ang mga kumpanya ng kalawakan ng mga sasakyang pangkalawakan na pangunahing layunin ay hulihin ang mga bagay na ito at pabagalin ang mga ito. Magagawa nila ito gamit ang malalaking lambat o ikabit ang sarili at hilahin pababa sa atmosfera. Ngunit ang mas maliliit na piraso ay may bagong hamon. Ibig kong sabihin, hindi naman natin basta-basta mahuhuli ang 100 at 30 milyong maliliit na piraso ng metal at pintura na umiikot ng ganoon kabilis. May ideya na gumamit ng malalaking panlinis na parang street cleaning machine, pero ayon sa National Aeronautics and Space Administration, masyadong magastos ito. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano natin haharapin ang maliliit na pirasong ito. Ito ang paborito ko. May mga kumpanyang nagsasaliksik ng paggamit ng laser para baguhin ang orbit ng space junk na may sukat na 1/10 cm. Maaaring gamitin ang laser para itulak pababa ang mga bagay papasok sa atmosfera para masunog o pataas para mabawasan ang panganib ng banggaan sa satellite.
May ilang kumpanya sa mundo na nagde-develop ng teknolohiyang ito. Kaya kung gusto ninyong pumunta ako sa isa para maipakita ko sa inyo kung paano talaga gumagana ang mga space laser, ipaalam nyo lang sa akin sa mga komento.